pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Pranses sa Vietnam. Ang pag-aalsa ng mga takin sa Burma ay pinamunuan ng mga estudyante mula universidad. Marami sa kanila ang nakapag-aral din sa Europa at unti-unting pinuna ang mga kalabisan ng pamahalaang kolonyal. Balikan natin ang pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga British sa Burma at pagtugon ng mga Burmese sa mga pamamarang ito sa ating aral ng nakaraan, ating balikan. Bago dumating ang mga British, lahat ng batang lalaki sa Burma ay kinakailangang dumaan sa sangha upang maging novice o baguhan na monghe at mabigyan ng edukasyon. Ang British resident ay kinatawan ng pamahalaan ng Britain sa Burma. Ang mga miyembro ng Dobama Asyayone o We Burmans Association ay tinatawag na takins o masters na karaniwang ginagamit lamang bilang paggalang sa mga British. Naging opisyal na kolonya ng Britain ang Burma noong Enero 1, 1886 matapos ang tatlong madugong digmaang Anglo-Burmese. Isang inspirasyon sa mga Burmese ang mapayapang pag-aalsa ng mga Indian sa pamumuno ni Mahatma Gandhi. Novice, resident, takins, Anglo-Burmese, Mahatma Gandhi. Vietnam. Natatandaan niyo ba siya? Picture reveal. Pumili ng bilang. Gia Long. Itinatag ni Nguyen An na tinatawag ding Gia Long ang dinastiyang Nguyen. Sa pamumuno niya, napalitan ang pangalan ng bansa mula sa katawagang kaharian ng Annam, napalitan ito ng Nam Viet o pinagsamang Annam at Viet o Yue, sinaunang katawagan para sa Vietnam. Upang maiwasan naman ang pagkalito sa nauna ng Nan-Yue sa kasaysayan, minabuti ng emperador ng China na ipagpalit na lamang ang mga pangalan at tawagin ang bansa bilang Vietnam sa pagkakaisa ng hilaga at katimugang bahagi ng bansa sa ilalim ng dinastiyang Nguyen. Nagsimulang lumabo ang magandang pakikipag-ugnayan ng Vietnam sa France nang mamatay si Gia Long. Humalili sa kanya si Minh Mang na isang konserbatibong taga-suporta ng Confucianismo. Noong 1826, tinapos ni Minh Mang ang anumang diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang kaharian. Kung kaya, noong 1833, isang pag-aalsa laban kay Minh Mang ang isinagawa ng oposisyon at sinuportahan naman ng mga Katolikong Vietnamese at misyonerong Pranses. Ngunit natalo rin ang mga rebelde noong 1835 at nagsimula ang maraming pag-uusig laban sa mga Katoliko. 6 na misyonerong Pranses ang binitay mula 1836 at ilang patakaran para supilin ang Katolisismo sa Vietnam ang ipinatupad. Noong 1857, bunsod na rin ng kagustuhan na mapalawig ang Imperyong Pranses, nagpadala si Napoleon III ng puwersang militar sa Vietnam upang sakupin ito. Nagamit ang pang-uusig sa mga Kristiyano bilang kadahilanan ng biglaang pagsakop ng mga Pranses. Noong 1887, formal nang naging bahagi ang Annam, Tonkin at Cochin China sa tinatawag na French Indochina, kasama ang Cambodia, Laos at Guangzhou ng China. Tulad ng mga British, binigyang katwiran din ng mga Pranses ang kanilang pananakop bilang civilizing mission. Ito ay tumutukoy sa katwirang
tungkulin ng mga Pranses na sakupin ang hindi mauunlad na rehiyon sa Asya at Afrika at ipalaganap ang mga makabagong ideyang politikal, reformang panlipunan, sistemang industrial at makabagong teknolohiya. Ngunit sa katotohanan, ang kolonyalismong Pranses ay nakatuon lamang sa produksyon, pagtubo at sapilitang paggamit ng lakas manggagawang Vietnamese na nagkaroon ng matinding epekto sa Vietnam. Representative colonial na pamahalaan ang ipinatupad ng mga Pranses sa Vietnam. Ang Indochina ay ipinagkatiwala ng pamahalaang Pranses sa mga gobernador na Pranses. Ang mga gobernador at pangkat ng mga opisyal na ito ay may kalayaan at kapangyarihang magpasya dahilan upang lumaganap ang korupsyon, suhulan, marahas na pakikitungo sa mga tao at higit sa lahat, pagpapalawig ng sariling interes. Sa panahong ito, ang mga emperador ng dinastiyang Nguyen ay nanatiling tau-tauhang monarka lamang sa bansa. Upang mabawasan ang pagsalungat at pakikipaglaban ng mga Vietnamese, isinakatuparan ng mga Pranses ang estratehiyang divide and rule. Ito ay ginawa nila sa pamamagitan ng pagkalat ng usapin laban sa isa't isang pangkat na bumubuo sa rehiyon. Nang panahong ito, ang rehiyon ay nahahati sa mga PAIs o mga lalawigan na binubuo ng Cochin China sa timog, lungsod ng Ho Chi Minh sa kasalukuyan, Tonkin at Annam kasalukuyang mga bahagi ng Vietnam, Cambodia at Laos na pinangasiwaan ng magkakahiwalay. Find me. Hanapin sa bilog ang tinutukoy ng bawat bilang. Tawag ng mga Pranses sa kanilang tungkuling sakupin ang hindi mauunlad na bansa sa Timog Silangang Asya. Civilizing Mission. Nagpadala ng pwersang militar sa Vietnam upang sakupin ito. Napoleon III. Isinagawa ng mga Pranses ang estratehiyang ito sa Vietnam sa pamamagitan ng pagkalat ng usapin laban sa isa't isang pangkat. Divide and rule. Uri ng pamahalaan na ipinatupad ng mga Pranses sa Vietnam. Representative colonial. Tawag sa mga lalawigan sa rehiyon sa panahon ng pananakop ng mga Pranses. PAIs. Anong estratehiya ang ginamit ng mga Pranses sa pananakop sa Indochina? May pagkakaiba ba ito sa estratehiya ng mga British? May pagkakaiba ba ang pamamahala ng mga Pranses sa Cambodia at Vietnam? Tugon ng mga Vietnamese sa pamamahalang kolonyal ng mga Pranses. Nagsimula ang mga kilusang laban sa kolonyal na pamahalaan sa umpisa pa lamang ng pananakop ng mga Pranses. Maraming Vietnamese ang tutol sa pamahalaang kolonyal at mga polisiya nito. Marami rin ang nagnanais na maibalik ang dating tradisyon at monarkiya ng Vietnam. Naganap ang ilang malalaking pakikipaglaban sa Annam noong 1885 sa pamumuno ni Phan Dinh Pung. Ang kanyang rebelyon ay natapos lamang sa araw ng kanyang kamatayan noong 1895. Pagdating ng ika-20 siglo, maraming kilusang nasyonalista na rin ang naging aktibo. Ang Duy Tan Hoy, isang revolusyonaryong organisasyon na itinatag ni Phan Boi Chau, ay nagnais na tapusin ang kolonyal na pamahalaan ng France sa Vietnam. Ngunit sinuportahan naman ang mga makabagong ideya at teknolohiya na mahalaga sa modernisasyon ng bansa. Sa tulong ng mga Hapon at impluwensya ng revolusyonaryong si Sun Yat-sen, maraming Vietnamese ang naipadala ng organisasyon sa ibang bansa upang magsanay.
Dahil dito, maraming kilusan ang nagsimula ng kani-kanilang protesta at paglaban sa mga Pranses. Isa na rito ang Vietnamese Nationalist Party o Vietnam Coc Dan Dang na naitatag noong 1927 at sinuportahan din ng Kuomintang o Partidong Nasyonalista ng China. Unti-unting sinalakay ng mga grupong nasyonalista ang mga garrison ng mga Pranses, ngunit natalo rin sila ng mga mananakop. Dahil sa pag-usbong ng mga organisasyon para sa pagsasarili ng Vietnam, nagsimulang maghigpit palalo ang mga Pranses at marami ang naipakulong. Pagdating ng 1930, nabuo ang Indo-Chinese Communist Party sa pamumuno ni Nguyen Ai Quoc o mas kilala bilang Ho Chi Minh. Complete Me. Sa tulong ng mga Hapon at impluwensya ng revolusyonaryong si Sun Yat-sen, maraming Vietnamese ang naipadala ng organisasyon sa ibang bansa upang magsanay. Kuomintang o Partidong Nasyonalista ng China. Ang Duy Tan Hoy, isang revolusyonaryong organisasyon na itinatag ni Phan Boi Chau, ay nagnais na tapusin ang kolonyal na pamahalaan ng France. Naganap ang ilang malalaking pakikipaglaban sa Annam noong 1885 sa pamumuno ni Phan Dinh Pung. Nabuo ang Indo-Chinese Communist Party sa pamumuno ni Nguyen Ai Quoc o mas kilala bilang Ho Chi Minh. Hanoi, ang kapital ng Vietnam. Naging maganda ba ang pamamalakad ng mga Pranses sa Vietnam? Sa paanong paraan nagkatulad o nagkaiba ang pagtugon ng mga Cambodian at Vietnamese sa pamahalaang kolonyal ng mga Pranses?